many Christians nowadays are jeopardizing their inheritance. Dini-jeopardize natin kasi hindi natin alam ang purpose ng Panginoon in our life. If you know who you are, you will discover who God is. If you know who you are, you will change the way you live. Kung mahilig kayo mag-swimming, I hope you do. Alam mo, ang mga tao nag-swimming, pag nakasando ka, naka-short ka, madaling tumalon sa dagat at sa swimming pool, kasi nakapang-swimming attire ka na eh. Pero for the sake of this argument, yung suot mo ba ngayon, kung nag-swimming yan na yun? Most probably not. Hindi ka mag-swimming na naka-long sleeve. Hindi ka mag-swimming siguro na naka-pantalo na maong na naka-rubber shoes. Hindi ka siguro mag-swimming na naka-makeup, right? Oh, saan ka punta? Makeup lang ako, swimming ako eh. Wow. What a logic. Bakit? Diba? Meron tayong tinatawag na swimming attire. Pero for the sake of this argument, say for example, kinasal ka. At kinasal ka sa isang beach wedding. So naka-gown ka, white na white, 100,000 gown. Hallelujah. 100,000 gown mo pa lang, puting-puti, bagong-bago. And after the wedding, sabi ng groom mo, talon tayo sa dagat. Malamang magdalawang isip ka, bakit? Alam mo, puting-puti eh. Madudumihan. Alam mo, mahal eh. Masisira. Kung alam mo lang kapatid kung gaano ka kahalaga, na ikaw ay puting-puti, na ikaw ay mahal, hindi ka basta-basta tatalon sa kahit anong tubig. Pero minsan, kaya tayo tumatalon sa tubig, kasi akala natin, nakasando lang tayo. No, you are fearfully and wonderfully made. You are valued, you are appreciated, you are created by God Himself. Ibig sabihin, kailangan ma-realize mo, mahalaga ka, at hindi ka basta-basta dapat pumapatol sa kung kani-kanino lang, if you know who you are. You should know your value. You should know who you are. Mahal ka eh. And abusing God's gift of sex will lead to various consequences. Abortion, rape, poverty, many things can happen if we not do this the right way. Temptation is not a sin, but what is your response to temptation will determine if it is a sin or not. Ang nakakalungkot mga kapatid, today, ang pornographic materials, you can access it with ease. Hindi mo na kailangan lumabas ng Facebook para matrigger yung lust. Ang extramarital relationship, pinopromote ng TV shows. You'll be shocked to know that almost 70% ng Christian men admitted that they are watching pornography. 30% of Christian women admitted that they are watching pornography. It's a huge issue. This must be a big deal. Ibig sabihin, hanggat may laman ka pa, hanggat tao ka pa, matutokso ka. To be human means to be tempted. There is no level of anointing that will exempt us and will give us immunity into temptation. I will clarify that. Kung si Jesus nga mga kapatid, tinukso, ibig sabihin tayo walang level ng anointing kahit anointed tayo. Hindi tayo immune sa temptation. Sometimes even the godly people will do ungodly things. Ang problema natin, sinusolusyonan natin yung legitimate need using illegitimate source. Kaya hindi tayo masatisfy. Okay, let me prove that to you. Ang sabi ng Matthew 4, tinempt ng diablo si Jesus Christ. Ang unang temptation ni Satan kay Jesus, turn these stones into bread. Wala namang mawawala kung i-convert ng Panginoon yung bato na maging tinapay. Right. Pero ang background story nito, si Jesus ay nagwa-fasting 40 days. So obviously, kapag 40 days kang walang kinain, gutom ka. Alam ni Satan kung saan siya atakihin eh. Sa issue ng food. So sabi ni Satan, i-convert mo yung stone na maging bread. Okay, let me rephrase. I-convert mo yung stone na hindi nakakain para maging pagkain. Wala naman po siguro ditong kumakain ng bato. May sumisinghot siguro. Pero walang kumakain. Right? Hindi naman kay si Darna siguro. Ibig sabihin, dahil may hunger, dahil may need, legitimate ba na gutom? Yes. Pero hindi mo pwedeng kainin yung bato. Kasi kapag kinain mo yung bato, magkakaroon ka ng digestive problem. So sometimes ang ginagawa natin, may need ka, ang kinakain mo bato. Halimbawa, may need ka. Parang hindi ka na-appreciate ng asawa mo. Hindi ka nasasabihan na maganda ka. Hindi ka na-date ng asawa mo. Okay, asawa mo parang laging mas maganda pa yung kapitbahay kaysa sa'yo. Alam mo yun? Alam mo yun?
May ganun thought, okay? So meron kang need of validation kasi dapat tayo na-validate. Pero ang validation, hindi masasapat kung hahanapin mo sa Facebook. Right? Dahil kailangan mo ng validation, magpo-post ka ng kung ano-ano, ipopost mo sa Facebook mo para marami mag-like. Kasi pag mas maraming nag-like, mas validated ka. Pag 100 likes, maganda ako. Pag maraming comments, pumayat na ako. Naghahanap ka ng validation. Only to find out, none of them will be enough. Kasi ang tanging validation talaga na kailangan mo, yung validation ng Diyos. Kahit libo-libo ang like mo sa Facebook, pero walang like si Lord, wala din yan. Isang like lang kay Lord. Kaya tuloy mga young people confused. Love ba itong nararamdaman ko o lust? Kala mo in love ka, in lust lang pala. Listen to me. Love is patient. Lust is not. Ngayon kasi sa generation natin, sa culture natin, okay lang ma-fall out of love ka. Kasi ang cycle natin, fall in love, fall out of love. Fall in love, fall out of love. Lipat na naman sa iba. Fall in love, fall out of love. Lipat na naman sa iba. Fall in love, fall out of love. Lipat na naman sa isa. That's not the original design of the scripture. Ang design ng scripture, not to fall in love lang, but to stay in love. Sasabihin sa inyo ng kaaway, nako, okay lang yan. Tsaka ka na lang magbago. May pagkakataon ka pa. Pag 55 ka na, doon ka na magseryoso sa Diyos. 25 ka pa lang. Enjoy your life. Mag-party-party ka. Magpakasasa ka sa gusto mo. 25 ka pa lang eh. Bakit? May thinking tayo na, tsaka na ako magbabago. Listen to me. Hindi ipinangako ng Bible, hindi pinangako ng Diyos na buhay ka pa bukas. So kahit 25 ka o 55 ka, walang pangako ang Bible na buhay pa tayo bukas. So kung hindi tayo sure kung buhay pa tayo bukas, kailan tayo magsiseryoso? Naranasan nyo na bang kausap nyo lang ngayon, bukas patay na? Oh, walang kasiguraduhan eh. Hindi naman kasi pinangako ng Diyos na buhay ka hanggang 70 years old. Walang promise na ganun eh. Kahit balik-balik na rin mo ang Bible, walang ganun kapatid. Ang sabi ng Bible sa atin, walang assurance ang ating bukas. So kung walang kasiguraduhan ng bukas, kailan tayo magpapakatotoo sa Diyos? Sa totoo lang, kahit maputol ang litid ko dito, kakasigaw. Hindi ka mababago ng mensahe, mga kapatid, kung hindi mo pipiliin na maging seryoso talaga sa Panginoon. It's your choice. Kahit na mag-series tayo ng 1 taon dito, patungkol sa any forms of addiction, that is not a guarantee that we will be changed. You have to choose to be serious with God. Kung paanong pinipili mo yung dadamitin mo araw-araw, araw-araw ka ring namimili na susundin mo ang Panginoon. Araw-araw mo rin sinasabi sa sarili mo na ayaw ko nang malubog sa parehong temptasyon na ito. Gusto ko nang pagtagumpayan ang lahat ng temptasyon na ito. Ayaw ko nang magpatuloy sa kasalanan na ito. Lord, last na talaga to. At saka na ako magbabago, pastor, yung pornography issue ko, wala na may epekto yan. Wala naman ako asawa eh. Pag nagkaasawa ako, mabibitawan ko na yung pornography. Guess what? Guess what? Kahit mag-asawa ka, may issue ka pa rin ng pornography. Getting married and having a girl on your bed does not guarantee na kaya nating basta-basta na lang bitawan ng pornography. You have to choose. You have to be very intentional about it. Ang sabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 3 to 5, God's will for you, look, is to be holy. You want the Greek word? God's will for you is to be pure. That's the Greek word. So stay away, look at this, from all sexual sin. Is that clear enough? Sabi ng Panginoon, ang kalooban ng Panginoon sa iyo maging pure. Ibig sabihin, you have pure thoughts, you have pure hearts, you have pure actions. Pastor, virgin pa ako. So pure ako. No, my friend, I beg to disagree. Virginity is not purity. Maraming virgin pero hindi pure ang isip. Right? It's not the basis of it. Amen? Ang kalooban ng Panginoon sa iyo, hindi ka lang maging virgin. And thank God for your virginity. And you should be proud of it. Right? But God's will for us is not for us just to be virgin, but to be pure. Amen? And look at this. Stay away. Listen, it doesn't say endure. Hindi sinabi ng Panginoon sa atin, pagtiisan mo yung sexual sin. No. Ang sabi, takbuhan mo. Ang mali natin ganito. Yung problema na dapat tinitiis, yun yung tinatakbuhan. Tapos yung tukso na dapat tinatakbuhan, yun yung tinitiis. Baliktad tayo eh. Victory
over sexual sin is not a 5-minute remedy. But if you want to win, you have to be dedicated. You have to be very intentional about it. Paligiran mo yung sarili mo ng mga tao na hindi ka kukonsintihin. Gusto niyo magtagumpay? Paligiran niyo yung sarili niyo ng mga tao na hindi ka pagtatakpan. Gusto niyo magtagumpay? Paligiran niyo yung sarili niyo ng mga tao na hindi puro green jokes ang pinag-uusapan. Instead, paligiran mo ang sarili mo ng mga taong nagmamahal sa iyo, na hindi nila hahayaang sayangin mo lang ang gift at calling mo dahil sa mga kasalanan ito. Pastor, anong gagawin ko? Nakapag-commit na ako ng adultery. Addicted na ako to pornography. I am currently doing fornication. Sex outside marriage. I have a addiction to masturbation. I have a lot of issues with my sexuality. What can I do? Thank God, thankfully, God has a solution. God is faithful. He will not allow any temptation or problem to be more than you can stand. Look at this. When you are tempted, He will show you a way out. See that? So that you can endure. Salamat sa Panginoon. Kasi kung meron mang temptation, meron ding way out. Kapatid, hindi guilt ang solusyon. Yung igigilty mo na igigilty ang sarili mo, that's not the solution. Tatandaan nyo ito mga kapatid. Guilt is from the enemy. Conviction is from the Holy Spirit. Big difference. Ang conviction will lead to you to repent. Ang guilt will lead you to beat yourself up. What we need is conviction from the Holy Spirit so that it will lead us into repentance.